Yes, okay na Yeah, tayo. better. Yan, yan. Better po. Okay na po. Okay, mapagpalang hapon muli sa ating lahat. At ang topic natin ngayon, ito po siya, Make Me a Servant Lord. Nung ginagawa ko po ito, nung nag-try run kami ni Bro Mark, ewan ko lang kung nasa puso din ni Bro Mark, na tinanong niya ako kung bakit ko raw ito yung title. Naisip ko. Sabi ko sa kanya, naisip ko yan dahil hangover pa yata nung Family Day natin sa Mount Makiling. Dahil kung naalala nyo, yung batang may autism, si Yuris, hindi ko alam kung ano yung kanta niya, pero talagang pumatak sa puso ko yung Make Me a Servant Lord. Paulit-ulit po yun eh. Paulit-ulit ko po narinig sa song niya. Nung matulog na, talagang nag-reflect talaga sa isipan ko, Make Me a Servant Lord. Din kinamagahan, di ba? Nagpabaptism ako. Sa puntong iyon, paglubog ko sa tubig, pag-ahong ko, hindi naman mabigat sa dibdib. Kung nakahawak kayo ng bulak, hindi mo mararamdaman yung bigat niya, di ba? Pero doon sa puso ko, mayroon ako nararamdaman na kakaiba. Nung pag-ahon ni Pastor Paulo, saka si brother, yung kasama niya, hindi ko lubos maunawaan kung ano yon. Pero parang ang sigla lang. Parang ang, wow, another journey ng buhay ko. Sabi nga, hanggang sa tumuli ako doon sa swimming pool, ninamnam ko yon hanggang sa nawala na lang. Di na umuwi na tayo sa bahay. Nagtingin-tingin ako kung paano ko gawin ito. Sa biyaya ng Diyos, ito nagawa ko. Naway may matutunan ako at tayong lahat din sa presensya ng Panginoon. Let us pray sandali. Lord, maraming salamat sa hapon na ito na kami ay inyong pinagsama muli na magnilay-nilay sa inyong salita. Buksan niyo po ang aming mga puso, isipan sa inyong mga salita na aming pong may sabuhay din. Hindi lang sa pag-aaral, bagpos higit sa lahat, na maibahagi ito sa aming kapwa. Tulungan mo kami, dahil alam po namin, Panginoon, kung wala ka sa puso namin, hindi namin ito kaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Thank you, Lord. Make me a bound servant, Lord. Anong ibig sabihin? Simple lang po. Surrender your life to the Lord. Di ba? Simple lang sa ibang tao, pero mahirap din to sa iba. Kaya nga, napakahalaga yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos bilang kapanatagan habang ginagawa natin itong bond servant of the Lord. Habang ginagawa natin sa buhay natin itong layunin na ito ng Panginoon na nandito sa bawat isa sa atin. Tunghayan natin ang buhay ni Apostol Pablo. Next slide, Mark. Yan. Ayon po sa Roma, Kabanata 1, Talata 1, si Pablo, na alipin ni Kristong Jesus, tinawag upang maging apostol at binukod para sa Ebanghelyo ng Diyos. Di ba? Next slide, Mark. Ito yung paliwanag niyan. Susunod na slides. Next slide yan. Ayon dito, si Pablo ay nagpagkilala sa simula pa lang bilang isang alipin ni Kristong Jesus. Sa salitang Griego, may nagbaback up, Mark. Ang ginamit dito ay doulos na nangangahulugang alipin o bound servant. Ipinapakita ni Pablo na ang kanyang buhay ay hindi na kanya, kundi pag-aari na ni Kristo. Hindi niya ikinahiya ang pagiging lingkod, bagkus ito ang kanyang dangal. Wow, di ba?
dangal. Ang buhay ni Apostol Pablo ay katulad din natin, normal na tao na may layunin. Hindi lang tayo nabubuhay na naayon lang sa mundong ito, ngunit may layunin na maglingkod sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi madali, bagkos tunga sa atin, nag-aaral, para sa layunin yun ay magkampanan natin ang layunin na ayon sa kapurihan ng Diyos. Next slide, Smart. Nagbabab up yung mga... Yan. Bilang apostol, siya ay sinugo upang ipangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Isang banal na misyon na pinagkatiwala sa kanya. At ang salitang ibinukod ay nagpapahiwatig na si Pablo ay inilaan para sa layunin ng Diyos. Hindi para sa sariling kapakanan. Brother and sister, hapon na to, kung nauunawaan natin ang kabanata at buhay na Apostol Pablo bilang isang lingkod na ibinukod para ipangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Isang banal na misyon na ipinagkaloob. Ito'y hindi lang para kay Apostol Pablo. Ito'y para sa lahat. Para sa atin na nag-aaral ng kanyang mga salita. Kaya nga po, napakasarap na habang tayo'y nag-aaral ng kanyang salita, tayo ay lumalago sa presensya ng Diyos. Paano? Nagkakaroon tayo ng kalakasan, spiritually at physically. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa gitna ng ating mga pagsubok sa buhay. Nagkakaroon tayo ng layunin yung bawat gising natin sa umaga dahil sa presensya ng Diyos sa sarili natin. Ang paglilingkod bilang bound servant of the Lord ay isang layunin na nananahan na sa presensya ng bawat isa sa atin na nandito ngayon. Ang tanong lang, payag ka ba? Hindi para sa sarili nating kapakanan. Ito'y para sa layunin ng Poong May Kapal. Para sa layunin ng kanyang kaharian sa langit. Ang susunod na slides natin ay, next slide, Smart. Hindi, Mart, balik mo muna daw kay Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay nagsisilbing halimbawa ng isang taong lubos na isinuko ang kanyang buhay. Diba? Sa Diyos. Isang lingkod, isinugo at inilaan para sa gawain ng kaharian. Diba? Napakasarap na may isang lingkod na nagsisilbing halimbawa sa atin. Kaya po, napakasarap na lagi tayong nagninilay-nilay ng salita ng Diyos. Dahil dito, nabibigyan tayo ng kaalaman patungkol sa mga salita ng Diyos. Kung ano po ang kahalagahan ng kanyang mga salita bilang isang servant ng Panginoon. Next po, Mark. Santiago. Ayon naman po dito, sa pangalawang karakter, Santiago, Kabanata 1, Talata 1 din. Si Santiago ay alipin ng Diyos at ng Panginoong Kristo. Bumabati sa 12 lipi na nasa kalat sa mga bansa. Next slide, Smart, yung paliwanag.
Katulad ni Apostol Pablo, si Santiago ay nagpakilala bilang isang alipin. Di ba? Dalawa sila, papakilala ng Diyos at ng Panginoon Hesukristo. Mahalaga ito dahil si Santiago ay kilalang kapatid ni Jesus sa laman. Ngunit hindi niya ginamit ito para itaas ang sarili. Sa halip, pinili niyang tawagin sarili bilang lingkod. Isang pagpapakumbaba at pagkikilala sa pagka-Diyos ni Jesus. Wow, di ba? Sa buhay po ngayon, marami pong pwede ihalimbawa dito. Dito sa mundong ibabaw, pag alam mo na ikaw ay kamag-anak lang, hindi ka kapatid, pero yung kamag-anak mo ay makapangyarihan, di ba? Nag-aasta rin. Minsan nga sobra pa. May na alaman ako na isang kahit na driver lang ng isang mayaman, makapangyarihan tao. Pag umasta, di ba? Marami tayong napapanood sa TV. EDSA, driver. Mas malaki pa. Mas tinataas pa nila ang sarili nila kaysa amo nila. Ginagamit. Pero si Apostol Santiago, anong ginawa niya? Kapatid sa laman. Pinili niyang tawagin sarili niya bilang lingkod. Isang pagpapakumbaba at pagkikilala sa pagka-Diyos ni Kristo. Next slide, Mark. Yon. Ang kanyang sulat ay para sa 12 lipi ng Israel na nasa kalat. Ibig sabihin, sa mga Hudyo na mananampalataya kay Kristo na nasa iba't ibang bansa, ang layunin niya ay palakasin ang loob ng mga mananampalataya sa gitna ng pagsubok at pag-uusig. Sa panahon na yon, ang mga Israel ay pinagkalat ng Panginoon sa ibang bansa. At ito nga, marami tayong nababalitaan na pinapatay at hindi makapagsalita ng patungkol sa Diyos. Ang ginawa ni Apostol Santiago ay sumulat siya sa mga Israelita na to para palakasin ang kanilang mga kalooban, para palakasin magkaroon ng palakasan. Sa palagay niyo po, ang ginawa ni Apostol Santiago sa kasalukuyang panahon ay ginagawa po ba natin ngayon? Para lang ba yan sa mga Israelita? Hindi po. Bakit po andito tayo ngayon? Di ba? Ginagawa natin. May gabay tayo dahil sa salita o sulat ni Apostol Santiago. Madali na nga lang ngayon dahil pino-forward na lang natin yung devotion ni Bro Lance araw-araw, di ba? Yun, papalakasan tayo. Nagsisin tayo ng mga Bible verse. Yun. Madali. Pero sa kapanahonan nila noon, mano-mano, magsusulat ka para ipapadala mo sa isang tao, pupunta. Pero ngayon, anong lang nagagawa ba natin ito? Di ba? As a bound servant of the Lord. Madali lang. May layunin ka. May lakas ka. May mission ka para sa Panginoon. Sabi nga, di ba, hindi sa atin mga kamay kapansanan, hindi hadlang dahil mayroon tayong internet, mayroon tayong koneksyon, lubos natin na pinapahalagan ang buhay ng Panginoon sa buhay natin. Alam natin, paano po yung iba?
Kaya nga po, ako personally talaga nagpapasalamat ako sa PWD fellowship natin. Dahil dito, every Friday, nagkakaroon tayo ng palakasan katulad ni Apostol Santiago. Nagkakaroon tayo ng pagtitipon bagamat Zoom ito, malalayo tayo sa isa't isa. Ang koneksyon na nanggagaling sa Panginoon Kristo ay biyaya sa bawat isa sa atin na nandito ngayon. Na nagkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa bouncer ban. Ito pala isang pagsuko sa Panginoon. Hindi bilang alipin, hindi bilang pagpakumbaba sa layunin ng Panginoon. Bilang dangal ng isang tao na nanampalataya sa Panginoon sa Kristo. Napakasarap po pag nilay-nilayan ang kanyang mga salita. Napakasarap po sa araw-araw na ginawa ng Panginoon sa Kristo sa buhay natin ay mayroon tayong baon. Mayroong kapanatagan na nating kalooban, kasiglahan, at nagkakaroon tayo ng palakasan dahil sa ating PWD fellowship. Di ba? Sabi nga po, ang pagiging lingkod ni Santiago ay nagpapakita ng kababaang loob at katapatan. Kahit siya ay may personal na koneksyon kay Jesus, mas pinili niyang magpapakumbaba at maglingkod. Di ba? Andun yung kababaang loob. May potensyal na pwedeng magmataas, ngunit hindi ginawa. Pinili ang magkababaang loob. Diba? Next po, Mark. Next slide, Mark. Yan. Dito naman po sa Exodus 21, Kabanata 21, talata 5 hanggang 6. Ngunit kung sabihin ng alipin, iniibig ko ang aking Panginoon, ang aking asawa at ang aking mga anak. Ayaw kong maging malaya, ay dadalhin siya ng kanyang Panginoon sa mga hukom. At siya ay dadalhin din niya sa pinto o sa haligi ng pinto at bubutasan ng kanyang Panginoon ang kanyang tainga ng isang pantusok at siya ay maglilingkod sa kanya habang buhay. Ano pong ibig sabihin? Next slide, Mark. Sa kultura ng lumang tipan, kapanahonan ng mga Israelita, ang isang Hebreo alipin ay maaaring palayain pagkatapos ng 6 na taon ng paglilingkod. Wow! Pwede ka na palang lumaya pagkatapos ng 6 na taon ng paglilingkod mo sa iyong amo. Ngunit kung ang alipin ay magpasya na manatili dahil sa pagmamahal, doon pagmamahal sa kanyang amo at sa buhay na ibinigay sa kanya, maaari siyang kusang loob na maging alipin habang buhay. Ba? Dito po, marami pong mga kababayan natin na pumupunta sa ibang bansa para maging alipin. Ipagkuha na natin para sa kaginhawaan. Marami din pong nadidisgrasya pero marami din pong talagang ibinuhos yung buhay nila para doon sa kanilang amo. Kaya nga po marami rin tayong napaparangalan na mga kababayan natin na nandoon sa ibang bansa dahil magaling tayong maglingkod sa ating amo. Diba? Dahil mahal natin ang ating amo. May napanood niya po ako, inalagaan niya, bata pa, anak ng amo niya. Hanggang sa nag-asawa na yung inalagaan niya, siya pa rin. Hanggang sa nag-asawa na rin po yung anak ng inalagaan niya, siya pa rin. Bakit? Andun yung pagmamahal, pag-aaruga, at pagkilala ng kanyang amo sa kanyang kabutihang loob, sa kanyang kababaang loob. Personal na relationship sa Panginoon. Ito yung topic ni Bro Dondon nakaraang Friday. May intimate relationship silang dalawa sa paglilingkod. Di ba? Mayroon silang ugnayan.
amo at ang alipin. Kaya napakahalaga po na mayroon tayong gabay at patnubay na salita ng Diyos. Sa mga pagkakataon tayo nahihirapan sumunod, andun pa rin yung kapurihan ng Diyos sa buhay natin. Next slide, Smart. Ang pagbutas ng tainga sa harap ng mga hukom ay isang pampublikong tanda ng kanyang pasya. Ibig sabihin itong kusang loob. Hindi siya pinilit, kusang loob niya itong ginawa bilang tanda ng pag-ibig sa katapatan. Di po ba? Nung bata pa ako, naalala ko po, mayroon kaming kalabaw. Kung na-imagine nyo po sa probinsya, yung kalabaw ay tinatatakan nila ng pantatak, sinusunog mo na sa apoy, din tinatatak dito sa paginang kalabaw. Yun po ay tanda na ang kalabaw na yun ay pag-aari ng taong tumatak sa kanya. At ang kalabaw na yun ay maglilingkod sa kanyang amo, sa may-ari, panghabang buhay. Tayo po, sa personal na relationship natin sa Panginoon, masasabi po ba natin tayo ay maglilingkod sa ating Panginoon, panghabang buhay? Ang larawan ng bondservant sa Exodus ay nagpapakita ng isang kusang loob at buong pusong pagsuko, hindi batay sa takot, kundi batay sa pag-ibig. Ganyan din ang panawagan sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. Hindi dahil sa tayo'y alipin ng takot, kundi lingkod ng may pag-ibig. Diba? Napakasarap po pag ninilay-nilayan ang salita ng Diyos. Ang pagiging alipin ni Kristo ay hindi kahinaan, kundi isang mataas na karangalan. Tulad ni na Pablo at Santiago sa Exodus, tayo rin ay tinawagan na magsuko ng ating buhay sa Diyos. Brother and sister, sinuko na ba natin ang buhay natin sa Panginoon? Hindi dahil tayo'y sa pilitan, kundi dahil iniibig natin ang Diyos. Sabihin nyo nga po, iniibig ko ang Diyos. Diyan pa ba po kayo? Pakiulit po, iniibig ko ang Diyos. Iniibig ko ang Diyos. Iniibig ko ang Praise Diyos. God. Iniibig ko ang Diyos. Wow, napakabuti ng Panginoon, ano? At iniibig natin ang Panginoon Diyos sa buhay natin. Napakasigla ng Panginoon na mayroong mga taong nagmamahal sa Kanya. Napakasigla ng tao rin na nagmamahal sa Kanya dahil alam niya na ang Panginoon Diyos na pinaglilingkuran niya ay ang Diyos na may gawa sa Kanya, na may gawa ng langit at lupa para sa Kanya.